Hindi nawawala ang interes dahil bigla nilang naging hindi kaaya-aya ang isang tao. Kumukupas ito dahil wala nang tumutulak. Naging sobrang dali na ng atensyon. Ang presensya ay naging sigurado. Ang emotional access ay hindi na kailangang pagsikapan. Ang mga unang senyales ay halos hindi napapansin. Isang message na hindi na nagbubukas ng curiosity. Isang reply na magalang na lang, hindi na mainit. Isang paghinto na sapat lang para mapansin, pero sapat din para itanggi. Nararamdaman agad ito ng karamihan. Hindi lang nila pinagkakatiwalaan ng sarili nila para tanggapin na may nagbago na. Kaya ang ginagawa nila, minamadali nila itong ayusin. Mas nagiging malinaw sila, mas nagiging mabait, mas available, mas bukas emotionally. Iniisip nila na ang closeness ay naaayos sa pamamagitan ng mas maraming effort. Pero sa psikolohiya, dito mismo nagsisimulang unti-unting masira ang attraction. Dahil ang attraction ay hindi pinapanatili ng effort. Pinapanatili ito ng tensyon, autonomy at resistance. At dito pumapasok ang isang uri ng tao, yung tahimik, may matibay na loob at emosyonal na buo sa sarili, na ang reaksyon ay parang threat sa normal na mga social rules. Hindi nila sinusubukang ayusin ang pagbabago. Iginagalang nila ito. Karamihan ng tao ay emosyonal na reaktibo. Pero yung ganitong mga tao ay emosyonal na kontrolado. Hindi sila umaasa sa iba para mag-regulate ng emosyon. Hindi sila naghahanap ng reassurance para maging stable. Hindi nila binabase ang kanilang identity sa magugustuhan ng iba. Kaya kapag nagsisimulang mawala ang interes ng isang tao, hindi sila naghahabol. Nananatili lang sila kung nasaan sila, at ang katahimikang yon ay unti-unting bumibigat. Step 1. Hindi hinahabol ang pagbaba, hinahayaan nito. Ang karaniwang reaksyon kapag kumukupas ang interes ay ang pagtatanong, may problema ba? May nagawa ba akong mali? Parang ang layo mo na lately. Hindi ito curiosity. Ito ay paghahanap ng emosyonal na pag-aayos. Hindi ginagawa yon ng mga ganitong tao. Napapansin nila ang pagbabago at wala silang ginagawa externally para ayusin ito. Walang konfrontasyon, walang paghahanap ng assurance, walang emosyonal na pagsusuri. Hinahayaan nilang umiral ang distansya ng walang interpretasyon. At dito nagsisimula ang hindi komportableng sitwasyon. Ang kabilang panig ay kailangang harapin mag-isa ang pagbabago. At ayaw ng mga tao sa hindi maipaliwanag na distansya. Kaya nagsisimulang magtanong ang isip, bakit hindi siya nagre-react? Bakit parang hindi siya natatakot? Bakit mas mabigat pala ang paglayo kaysa sa inaasahan? Ang katahimikan ay nagiging salamin. Hindi dahil taktika ito, kundi dahil tumatanggi itong sumunod. Iniisip ng karamihan na ang closeness ay kailangang ipagtanggol. Pero may mga taong presensya ang palaging pipiliin. Hindi nila hinahabol ang balanse. Hindi nila agad ibinabalik ang komportableng pakiramdam. Hinahayaan nilang manatiling bukas ang kawalan ng katiyakan. At ang hindi naayos na uncertainty ay lumilikha ng bigat. Step 2. Binabawasan ang availability pero walang drama. Hindi sila nawawala, hindi sila nananakit, hindi sila nagiging malamig. Basta na lang sila hindi magiging accessible. Sumasagot sa mga mensahe sa tamang oras pero hindi na agad-agad ang reply. Tinutupad ang mga plano pero hindi na binabago ang schedule. Mainit pa rin ang enerhiya pero hindi na sagana. Lumilikha ito ng isang tiyak na psikolohikal na discomfort. May access ka pa rin, pero wala ka ng kontrol. At nababagabag ang mga tao kapag may access sila, pero walang dominasyon. Dati, parang invisible lang ang atensyon. Ngayon, parang may kondisyon na. At ang may kondisyong atensyon ay nagiging mahalaga. Dati, palagi silang nandyan, predictable. Ngayon, palagi pa rin silang nandyan pero hindi na basta-basta nalalapitan. At ang pagkakaibang iyon ang pumipilit na mag-recalculate, hindi sa isip,
kundi sa instinct. Step 3. Tumitigil sa sobrang pagpapaliwanag at hinahayaan ng iba na punan ang mga patlang. Kapag kumukupas na ang interes, karamihan ay sinusubukang kontrolin ang perception ng iba. Ipinapaliwanag nila ang kanilang intensyon, ipinagtatanggol ang kanilang kilos, ikinikwento ang laman ng kanilang isip at puso. Pero hindi yun ginagawa ng mga taong ito. Diretso sila magsalita, maikli silang sumagot, hindi nila ginagalaw ang emosyonal na espasyo. At hindi kayang tiisin ng isip ng tao ang kawalan, kaya pinupunan nila ito. Ang kalmado ay nagiging kumpiyansa, ang pagpipigil ay nagiging lalim, ang katahimikan ay nagiging misteryo. Hindi dahil laging totoo, kundi dahil mas gusto ng projection ang kalabuan. Hindi sila naging mas attractive, naging mas mahirap silang baguhin. Inaalis ng mga paliwanag ang friction. Inaalis ng friction ang curiosity. Ang curiosity ang nagpapanatili ng interes. Sa hindi pagpapaliwanag, napapanatili ang ambiguity. At ang ambiguity ang lumilikha ng attraction. Step 4. Sinasalamin ang pagbaba ng enerhiya ng walang emosyon. Dito nakikita ang tunay na emosyonal na disiplina. Hindi nila kinokompronta ang distansya. Hindi nila binabawi ang kakulangan. Hindi nila ito dinadramatize. Sinasalamin nila ito ng eksakto. Kung bahagyang bumaba ang effort, bahagya rin ang sagot nila. Kung lumamig ang warmth, proportional din ang lamig nila. Walang paratang, walang passive aggression, walang wounded na tono. Alignment lang. Lumilikha ito ng isang psikolohikal na epekto. Nararanasan ng tao ang sarili nilang asal na ibinabalik sa kanila ng walang distortion. At ang refleksyon na walang paliwanag ay parang kinokompronta sila. Ang komunikasyon ay nag-aanyaya ng depensa. Ang depensa ang nagbabalik ng kontrol. Inaalis ng mirroring ang pareho. Walang pag-aawayan, walang aayusin, walang lalabanan. Awareness lang. At nakaka-destabilize ang awareness. At step 5, nananatiling matatag kahit hindi na bumalik ang interes. Ito ang pinakaugat. Hindi sila nagpapanggap na detach. Detach talaga sila sa resulta. Tuloy ang mga routines, tuloy ang mga interes, tuloy ang sariling ritmo. Hindi nila hinihinto ang buhay para maghintay ng atensyon. Hindi nila itinatali ang self-worth sa bilis ng reply. Hindi nila ipinagmamakaawa ang presensya. Kumikilos sila na parang ang interes ay welcome, pero optional. Nakakatakot ito para sa mga taong subconsciously gumagamit ng atensyon bilang panangga. Dahil hindi mo matatakot ang taong tanggap na ang pagkawala. Hindi dramatiko, walang pait, kundi tapat. Naiintindihan nila ang iniiwasan ng karamihan. Ang pagkapit sa pwede pa ang nagpapahina ng presensya. Ang pagbitaw dito ang nagliligtas sa dignidad. At paradoxically, ang dignidad ang umaakit. Ibinabalik ng mga asal na ito ang psikolohikal na balanse. Napipilitan ngayon yung tao na mapansin ang pagkawala, muling suriin ang mga palagay. Maramdaman ang uncertainty na inaasahan nilang ikaw ang makakaramdam at questionin ang sarili nilang leverage. Hindi bumabalik ang interest dahil sa effort. Bumabalik ito dahil muling lumilitaw ang resistance. At ang resistance ang lumilikha ng desire. Dahil hindi nito ginagantimpalaan ng performance. Hindi nito ginagantimpalaan ang emotional labor. Hindi nito ginagantimpalaan ang pagmamakaawa. Ginagantimpalaan nito ang pagiging buo sa sarili. Ang mga taong umaasa sa reaksyon ay nakakaramdam ng pagkahubad. Ang mga nagpapalit ng atensyon kapalit ng kontrol ay nawawalan ng kapangyarihan. Nalilito ang mga nagkakamali sa pag-aakalang ang pagiging laging available ay katumbas ng halaga. Hindi nawawala ang interes dahil naging boring ang isang tao. Nawawala ito dahil laging sobrang available siya nang walang mga hangganan. Ang mga taong muling nakakaakit ng iba ay hindi nagmamanipula. Hindi sila naglalaro.
Hindi sila umaarte na walang pakialam. Hindi lang sila bumabagsak kapag kumupas na ang atensyon. Nananatili silang buo. At ang integridad na yon ay tahimik na pinipilit ang iba na pag-isipan kung ano talaga ang kapalit ng kanilang pag-alis. Hindi bumabalik ang attraction dahil may humahabol. Bumabalik ito dahil may hindi nangangailangan. At ang pagkakaibang yon ay agad nararamdaman kahit walang makapagpaliwanag kung bakit. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Noli Bangkailan. Sabi niya, "Yes idol, isa rin akong introvert. Matatawa na lang ako kasi may biglang magagalit kahit hindi mo naman inaano. Kaya sabi ko sa sarili ko, napakalakas ko pala. Ang ginagawa ko wag lang pansinin, kusa naman silang tumitigil sa kanilang mga ginagawang paninira. Basta stable lang ako lagi, walang reaction. Doon ko napagtanto na sobra palang makapangyarihan kung kalmado lang. Salamat sa'yo idol, Happy New Year." Sabi naman ni Evelyn Flores, "Hello Sir AP, thanks sa channel na ito. Marami akong natutuhan. Isa akong introvert. Napakaswerte namin kasi ikaw ang taong nagbibigay ng magandang advice sa amin. God bless." Sabi naman ni The Discerning Viewer, naiinis sila sa mga simple ang pamumuhay pero masaya at may kasapatan. Dahil kahit marangya na sila, hindi nila mahanap o maramdaman yung kakontentuhan na hindi kayang bilhin ng pera. At ayon naman kay Marie the Lightworker, "Hi po Sir AP, ang mga taong naiinis sa katulad naming mga introvert ay sila yung mga taong insecure sa buhay nila. Kami kasing mga introvert ay hindi nangangailangan ng pansin, di kailangan ng palakpakan at validation. Kami ay simpleng nanonood lang ng tahimik at nagmamasid, at alerto sa paligid. Isa rin siguro kung bakit ako kinaiinisan ay wala akong emosyon o tugon sa mga paligsahan at ingay nila. Salamat po Sir AP sa bagong content nyo. God bless po." At shoutout din kila Patterson Gals, Annalyn Granada, Stigma, Lorena Bintas, Michiko Tobayashi, Kati, Lone Survivor Diaz, Ramlat, Sam Miguel, Jola Short Video, Kay Molino, at kay Virgie Ongat. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit maraming nagagalit sa'yo kahit wala ka namang ginagawa? Panoorin mo sa video na to.